Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunay na sa panahon natin ngayon ay isa sa mga may pinakamalaking impluwensya sa kaisipan ng mga tao at kabilang na dito ang mga Muslim ay ang mass media. Ang mass media na binubuo ng telebisyon, radyo, dyaryo at mga magazine at ng internet. Ang mass media, bagaman nagiging kapaki-pakinabang sa ating mga Muslim sa pamagitan ng ginapaggamit natin dito sa pagpapahayag ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng ganitong programa, ay ginagamit din naman ng maraming mga masasamang tao sa pagpapakalat ng mga maling kaisipan na sa kasamaang palad ay nakararating sa mga Muslim at ginagaya nila. Isa sa mga maling kaisipan na kumakalat ngayon sa mass media ay ang kaisipan ng romantikong relasyon sa pagitan ng lalaki at babae, ang pag-ibig na dito na umiinog ang kanilang mga buhay, at dahil ito na ang dahilan nila upang mabuhay, ay hahamakin nila ang lahat, maging ang moralidad at ang relihiyon. Na dahil sa kanilang pag-ibig ay wala na silang pakialam kung sila ba ay nakagagawa na ng mga bagay-bagay na taliwas sa natural na moral ng tao, at wala na rin silang pakialam kung sila man ay tumataliwas na kay Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha sa kanila. Mga kapatid sa pananampalataya, ang Islam ay isang pamantayan sa pamumuhay natin dito sa mundo. At ang Islam ay nagpapahintulot sa atin na umibig, subalit inilalagay ito sa tamang lugar. Sa Islam ay walang lugar ang pag-ibig liban na lamang sa relasyon ng pagiging mag-asawa ng lalaki at ng babae. Nangahulugan ito na hindi pinahintulutan ng pagiging mag-live-in, hindi pinahintulutan ng pagiging mag-boyfriend o mag-girlfriend at iba pa mga lihim na pag-ibig, at lalong-lalo na hindi pinahintulutan ang sexual na relasyon na nasa labas ng kasal na tinatawag na zina. Maging ito man ay sa pagitan ng lalaki at babae na may asawa o mga dalaga o binata. Mga kapatid sa pananampalataya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa mga palatandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakalikha niya para sa inyo mula sa inyong mga sarili ng mga asawa upang kayo ay makatagpo ng kapanatagan sa kanila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito na lumikha siya para sa atin ng mga asawa, na nangangahulugan na ang mga relasyon maliban pa sa pag-aasawa ay pinagbabawal dahil hindi ito pinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang binanggit lamang niya ay ang pag-aasawa. Ngayon din ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha siya ng mga asawa upang tayo ay makatagpo ng kapanatagan sa kanila, na nangangahulugan na sa pamagitan ng pag-aasawa ay makatagpo tayo ng kapanatagan, at ang iba pang relasyon sa pagitan ng lalaki at mga babae ay magkakaroon lamang ng mga hindi magandang resulta at hindi tayo makakita dito ng kapanatagan. Ngayon din ay nangangahulugan ng aya na ito na kung nais natin na makatagpo ng kapanatagan kasama ang tao na minamahal natin, ay nararapat lamang na tayo ay magpakasal at hindi maaari na manatili tayo sa isang relasyon na nasa labas ng relasyon ng pagiging mag-asawa. Mga kapatid sa pananampalataya, ang pinakamalala na uri ng paglabag sa kasal o sa relasyon ng babae at ng lalaki ay ang zina o ang pakikiapid. Ang pakikiapid ay isang kasalanan na malaki kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung hindi magbabalik loob ang gumagawa nito kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito bago pa siya mamatay, ay tiyak na mapapatawan siya ng matinding parusa sa kabilang buhay. Gayun din ang pakikiapid, dahil sa matinding kasalanan ay binibigyan ito ng parusang kamatayan sa Islam. Kaya sino man ang mahuli na nakikiapid sa mga babae o mga lalaki na may asawa, ay sila ay papatawan ng kamatayan sa mundong ito.
Samantalang kung sila naman ay walang asawa o mga binata o mga dalaga, ay sila ay papatawan ng parusa na paglalatigo sa kanila. At ito nga ay nasa ilalim nga ng karapatan o ng otoridad ng pinuno ng mga Muslim sa isang pamahalaang Muslim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na wala takrabuz zina, na huwag kayong lalapit sa zina. Sa sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapansin natin na hindi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag kayong makikiapid, huwag kayong gagawa ng zina. Pagkos ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay huwag kayong lalapit sa zina. Na nangangahulugan na si Allah subhanahu wa ta'ala hindi lamang nagbawal sa pakikiapid, bagkos siya ay nagbawal din sa pagsasagawa ng tao ng anumang bagay na magiging dahilan o mga pamamaraan upang siya ay masadlak sa pakikiapid. Ang pakikiapid ay maraming mga pamaraan upang matungo dito. At ang mga ito nga ay pawang pinagbabawal sa Islam, tulad nga ng tinatawag na ikhtilat o ang malayang pagsasama-sama ng mga lalaki at babae, maging ito man ay sa pampublikong lugar. Dahil sa kapag nangyari ang mga ito, ay nagiging dahilan nito upang sila ay magkakilakilanlan at maging dahilan upang sila ay matukso sa isa't isa, na siya ngang unang dahilan kung bakit nagaganap ang zina o ang pakikiapid. Sa Islam ay pinagbabawal din ang pagiging mag-isa ng isang lalaki at kasama niya ang isang babae na hindi naman siya ang maharam sa isang pribadong lugar. Na kung pinagbabawal ang pagsasama o malayang pagsama-sama ng mga lalaki at babae sa isang publikong lugar, ay higit na ipinagbabawal ang khulwa dahil sa higit na panganib nito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, na sino man ang nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabilang buhay, fala yakhluna bi imra'atin laysa laha mahram, ay huwag siyang may iwan na kasama ang isang babae na walang kasamang mahram. Fa inna thalithahuma ash-shaytan, dahil tunay na magiging ikatlo nilang kasama ay si Satanas, na tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabubulong sa puso nilang dalawa upang sila ay matukso sa isa't isa, na maaring hindi magkakaroon ng pagtatalik sa pagitan nilang dalawa sa una nilang pagkikita na ito na sa khulwa, bagkos ay itinatanim ni Satanas unti-unti sa kanilang mga puso ang tukso upang bandang huli ay sila ay masadlak sa malaking kasalanan ng zina. Mga kapatid sa pananampalataya, ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na madali ang pag-aasawa sa pamagitan ng pagtukoy ng napakakaunting kondisyon dito na napakadaling tuparin. At ginawa niya mahirap ang zina at ang iba pang mga ilegal na pakikipagrelasyon sa pamagitan ng pagbabawal dito at maraming uri ng pagpapayo laban dito at ang pagkakaroon ng mga babala at mga parusa laban sa mga tao na gumagawa nito. Mga kapatid sa pananampalataya, huwag tayo magmarunong kay Allah subhanahu wa ta'ala na sasabihin natin halimbawa kung bakit tayo nagkakaroon ng mga relasyon na nasa labas ng kasal tulad ng pakikipag-boyfriend o girlfriend o engagement o ano pa mang tawag natin dito. Dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nag-uutos liban na lamang sa kabutihan at hindi siya nagbabawal liban na lamang sa kasamaan. Kaya nga, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay sa atin ng patuloy na paalaala at gayon din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya huwag na tayo magpalusot na sasabihin natin halimbawa na tayo ay nakikipag-boyfriend o girlfriend dahil sa nais mo na nating makilala ang taong ito na ating gustong makasama sa kasal. Mga kapatid sa pananampalataya, wala nang ibang paraan upang higit nating makilala ang isang lalaki o isang babae, liban na lamang na tayo ay nasa ilalim ng isang bubong ng isang tahanan at tayo ay kasal na. Dahil tunay na ang proseso ng pagliligawan o pakikipag-boyfriend o girlfriend ay isang sistema ng panlilinlang na kung saan ay hindi pinapakita ng lalaki o babae ang tunay niyang ugali dahil nga sa nais niya na magustuhan siya ng babae o lalaki na nais niyang makasama.
Samantalang sa isang kasal at kayo ay nagsasama na, ay nagiging legal na kayo para sa isa't isa, na kung may mangyayari man sa inyo na sexual na relasyon o kaya man ay matukso sa isa't isa, ay magiging halal na ito para sa inyo kaysa naman sa pagiging illegal nito kung kayo ay hindi pa kasal. Mga kapatid sa pananampalataya, hindi rin naman maaring ikatwiran ng tao o magpalusot ang tao na sasabihin niya na meron nga akong boyfriend o meron nga akong girlfriend pero hindi naman ako matutukso. Dahil tunay na hindi masasabi o matitiyak ng tao para sa kanyang sarili na siya nga ay hindi matutukso. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ay gumawa sa pagkaakit ng lalaki sa babae o ng babae sa lalaki bilang isang natural na damdamin para sa atin. Kaya nga si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabatas ng mga pagpigil sa pagkakaroon ng mga illegal na relasyon sa pagitan ng mga lalaki at mga babae na nagiging dahilan nga upang maganap ang napakalaking kasalanan ng zina. At sa pagbubuod natin ng ating pagtalakay na ito ay pinahintulutan sa Islam ang pag-ibig, subalit ito ay inilalagay sa tamang lugar upang maiwasan nga natin ang zina at iba pang mga uri ng pinagbabawal na relasyon sa Islam sa pagitan ng lalaki at babae. Ang mga pinagbabawal na relasyon sa Islam sa pagitan ng lalaki at babae, hindi lamang ang zina, ang pakikipapido, ang illegal na sexual na relasyon nila sa isa't isa, bagkos ay pinagbabawal din ang pakikipag-boyfriend o pakikipag-live-in at iba pang mga relasyon sa pagitan ng lalaki at babae na nasa labas ng kasalo ng pag-aasawa, dahil nga sa ito ay mga pamamaraan tungo sa zina na ipinagbawal din naman ni Allah subhanahu wa ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At huwag tayo magmamalaki o magkakaroon ng maraming pagpapalusot pagdating sa mga bagay na ito, dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala higit na nakaalam at tayo ay walang nalalaman. At ito ang ating mensahe para sa araw na ito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.